isa po sa mahalagang paksa natin pong pag-uusapan o pag-aaralan ngayong gabi ay meron pong kinalaman sa nangyayari, particularly dito po sa ating pong bansa, dito po sa ating bansang Pilipinas, pagdating po sa leadership, especially doon po sa legislative na sangay ng ating pong gobyerno. Alam po niyo, sa gobyerno po natin, meron po tayong tatlong sangay. Meron po tayong three branches ng ating pong pamunuan. Meron po tayong executive. Pag pinag-usapan po natin ng executive, yan po yung tumutukoy sa ating pong pangulo. Yan din po yung tumutukoy sa mga gobernador. Tumutukoy din po yan sa mga mayor at barangay captain. Yan po ay executive po yung kanilang ginagampanan. Punong ehekutibo. Another thing, pangalawa po sa tinatawag nating sangay ng gobyerno, itong legislative. Ang legislative, sila po yung mga mambabatas. Senador, congressman, board members, pagdating po sa provincial level, pagdating naman po sa bayan, mga councilors, municipal councilors, pagdating naman po sa barangay, mga barangay kagawad. Sila po yung mga legislative body o kaya nasa legislatura. Ang ibig sabihin, sila po yung mambabatas, sila po yung mga gumagawa ng batas. At yung pangatlong sangay ng ating gobyerno, ito po judiciary. Yung po mga nasa hukuman, yun pong mga hukom. Kasama na rin po dyan yung mga abogado. Yan po kasi sila po yung nasa judiciary patungkol po sa mga batas pang pinag-usapan po natin o yung i-implement o kaya yung paghahatol patungkol doon sa batas. Ngayong gabi, isa po sa mahalagang paksa na gusto pong pag-usapan natin dahil ito po ay masyado pong pagtitingnan po natin yung nangyayari sa atin pong bansa. Nalulungkot tayo. Nakikita natin sa mga post na social media kung paano talagang apektado ang ating pong mga kababayan pagdating po dito sa nagaganap na conflict, nagaganap na krisis pampolitika. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin bilang tayo po yung mga mananampalataya. Ano po ba yung dapat nating gawin o yung mga dapat nating gawin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang nakakilala sa Panginoon, bilang tayo ay nakakaunawa ng kanyang salita, ano po ba yung mga dapat nating gawin sa panahon ng krisis pampolitika? Hindi po lingid sa atin, tayo po talaga ngayon ay nasa krisis pampolitika. Yung nangyayari po ngayong kaguluhan o kaya yung mga alitan, yan po ay may tuturing nating krisis. Ngayon, sa panahon po ng kaguluhan at pagkakahati-hati, pagkakabahabahagi, divisyon, o kawalang katiyakan sa politika, ang mga Kristiyano po ay tinatawag na maging ilaw at maging asin ng sanlibutan. As being Christian, bilang tayo po yung mga Kristiyano, bilang tayo po yung mga mananampalataya, tinawag po tayong maging ilaw ng sanlibutan at maging ilaw ng mundong ito. O yan po yung dapat nating maintindihan mga Kristiyano, mga kapwa ko mananampalataya, na yan po ang ine-expect sa atin ng ating Panginoon, na tayo po yung maging asin at maging ilaw ng mundong ito. Ang sabi po ng Mateo chapter 5 verse 13, patuloy, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mga kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng bundok o ng isang bundok ay hindi may tatago. Hindi rin nga pinaningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. Bilang mananampalataya, ang nais po na makita sa atin ng Panginoon, lalo tigit sa mga krisis po na napapansin natin at hayag sa ating mga kaisipan, hayag po sa ating mga nakikita o pananaw, bilang Kristiyano tayo po ay maging ilaw at maging asin ng mundong ito. Hindi dapat po manaig yung takot, hindi rin po dapat manaig yung galit o yung tinatawag nating bulag na pagkakampi-kampi. Nakakalungkot kahit nga po sa mga hanay po ng mga Kristiyano, mga mananampalataya, hati-hati pagdating sa pananaw. Hati-hati doon sa mga paniniwala. Ibig sabihin, meron pong mga kanya-kanyang partido, kanya-kanyang paniniwala. Dapat nating maintindihan, hindi po dapat manaig yung takot, hindi din po dapat manaig yung galit o yung bulag na pagkakampi-kampi, kundi ang pananampalataya
karunungan, katotohanan, katarungan at pag-ibig na nagmumula sa Diyos, yun po yung dapat na makita sa atin. Ngayon, let us go to this subject. Ano po ba yung dapat nating gawin bilang tayo po yung mga Kristiyano, bilang tayo po yung mga mananampalataya? Number 1, manalangin para sa bansa at manalangin para sa mga namumuno o nasa mga katungkulan. Napakalaga, unang dapat nating gagawin, at yan naman po talaga itungkulin ng mga mananampalataya. Ano daw po yun? Manalangin para sa bansa, manalangin para sa mga nasa pamumuno. Tandaan po natin mga kapwa ko, mga Kristiyano o mananampalataya, ang prayer hindi lamang po palagi nakasentro sa sarili. Hindi lang tayo nagpipray pang sarili, pang pamilya o pang ministry. Kumbaga, wag lang tayong nakatuon sa pang personal. Kumbaga, pag ganun yung ating uri ng ating prayers, para po baga nagiging self-centered po tayo o self-serving. Na dapat nating makita yung panalangin hindi lamang umiikot sa ating ginagalawan, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ministry. Of course, yun po yung priority natin sa prayer. Pero, hindi lang doon nagtatapos. Kasama sa dapat nating ipinapanalangin, yung ating bansa at yung ating mga namumuno. Ang unang tugon ng isang Kristiyano sa panahon po na meron pong krisis pampolitika, yung panalangin. Inutusan tayo ng Diyos na ipanalangin ang ating bansa, ipanalangin yung mga nasa kapamalaan upang magkaroon po tayo ng kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Ito po yung sinasabi ng unang Timoteo 2:1-2. Ganito po yung ating mababasa. Again, unang Timoteo 2:1-2. Kaya nga una sa lahat ay ipinamamanik ko na ang mga pagsamo, mga panalangin, mga pamamagitan, mga pagpapasalamat ay gawin dahil sa lahat ng mga tao. O yan sabi ng Apostol Pablo, nagsusumamo siya, nakikiusap na manalangin, mamagitan. Yan. Manalangin at mamagitan, magpasalamat na gawin dahil sa lahat ng mga tao. O para sa lahat ng mga tao. Verse 2. Dahil sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kausayan. Ang purpose, mga kapatid at mga kaibigan, ang purpose bakit dapat natin ipag-pray yung mga nasa pamunuan, yung nasa leadership. Sabi nga po dito yung hari at yung lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo ay mabuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kausayan. Tingnan niyo po, itong nangyayari pong kaguluhan na nakikita natin ngayon, ang tanong po diyan, nananalangin ka ba para sa kanila? Ikaw ba ay naglalaan ng oras para manalangin para sa kanila? Ito po yung nakakalungkot hindi nga tayo nananalangin sa kanila, pero grabe naman po tayo kumambatikos. Kumbaga, ano yung ambag natin? Ano po ba yung ginagawa natin para sa kanilang leadership? Ano po ba yung ginagawa natin bilang tayo po yung mga mananampalataya? Nananalangin po ba tayo para sa kanila? Dahil ito po ipinag-utos sa atin ng Panginoon upang tayo po'y mabuhay ng tahimik at payapa. Ibig sabihin, malaki ang kinalaman ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya upang tayo ay makapamuhay ng tahimik at payapa kung tayo ay sama-samang mananalangin sa atin pong mga nasa leadership. Kaya nga mga kapatid, mga kapwa ko, Kristiyano at mananampalataya, I'm calling everyone to pray for our leadership, to pray for our leaders. Ipag-pray po natin ang atin pong bansa. Kumbaga, kung nakikita natin yung mga weaknesses, nakikita natin yung bangayan sa kaliwat kanan, hindi rin po ito yung panahon para tayo makisali doon sa bangayan. Hindi tayo dapat na makisali sa mga problema na nakikita natin sa paligid na ito. Sanip, tayo po'y maging bahagi ng solusyon. Huwag tayong dumagdag sa problema, kundi maging bahagi tayo ng solusyon. Ano pang sinasabi ng Kawikaan 21:1? Ang sabi po ay ganito, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga agos ng tubig, kanyang iniikot saan man niya ibigin. O kaya, itong hari, sabi ng Biblia, nasa kamay ng Panginoon. When we pray for leaders, when we pray for kings, presidents, at hindi lamang po doon sa mga nasa executive, sa legislative and judiciary, nasa kamay ng Panginoon. Ibig sabihin, meron pong Diyos na pwedeng maggabay sa Kanya if we pray for them. Kaya number 1,
na dapat na ginagawa ng mga Kristiyano yung pananalangin. Sa halip na mambatikos, sa halip na magkomento, ang dapat nating unang gagawin ay tayo'y mananalangin para sa kanila. Huwag tayong kumaga react ng react, comment ng comment, post ng kung ano-ano. Minsan nagkakabahabahagi, nagkakaroon pa po ng tinatawag natin pag-aaway yung kapwa mananampalataya, nagkakaroon pa po ng kaguluhan. Kung baga meron pong ibang paniniwala, meron po ito dito sa ganitong partido, yung isa sa ganitong partido. Hindi po yan yung itinuturo sa atin ng Biblia. Itinuturo sa atin ng Biblia na tayo po'y manalangin para sa ating mga nasa panunungkulan. Pangalawa na dapat na ginagawa ng mga Kristiyano, maging mapagpayapa at huwag magpalaganap ng galit. Ayan ha. Maging mapagpayapa at huwag magpalaganap ng galit. Sa gitna ng matitinding usaping pangpolitika, tinatawag ang mga Kristiyano na maging tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakasundo. Tayo po ay peacemaker and tayo po ay mediator. Di po ba tayo po ay tagapamagitan? Tayo po ay nagre-reconcile. We should reconcile. Ibig sabihin, tayo po ay nagiging tagapamagitan. Tayo po ay nagiging daan upang nandoon yung pagkakasundo. Tandaan niyo po, tinatawag yung mga Kristiyano bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan at ng pagkakasundo. Ang sabi po ng Panginoon, Mateo 5:9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Isa sa karakteristik ng mga anak ng Diyos, sila po ay mapagpayapa. Sila ay peacemaker. Sila po yung pinangbubuhatan, pinanggagalingan ng kapayapaan. Sila po yung nagiging daan upang magkaroon ng pagkakasundo. Ngayon kung ikaw isang mananampalataya, nagiging daan ka ng pag-aaway ng iyong kapwa, ikaw ay dinidisqualify mo ang iyong sarili ng isang pagiging anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos, mapagpayapa. Peacemaker po yan, na kung saan nandun po yung kanyang pamamaraan upang pagkasunduin yung nagkakaroon po ng alitan. Now, ang sabi po ng Roma, Kapitulo 12, talatang 18, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Yan ang ipinag-utos sa atin ng banal na kasulatan. Kung maaari, as possible, sabi po yan, as possible as you can, na tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Wala pong pipiliin Lahat ng mga tao magkaroon ka ng kapayapaan. Ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay lumalakad sa isang lugar na wala kang inaalala dahil wala kang kagalit. Ibig sabihin, nandun yung ikinamumuhay ng may kapayapaan, kumbaga kaibigan mo lahat ng mga tao. Wala kang iniiwasan. Wala kang pinapangambahang lugar. Bakit? Kasi nga, ikaw ay taong namumuhay ng may kapayapaan. Now, ano pa pong sabi ng Kawikaan chapter 15 verse 1? Ang malubay na sagot o mahinahong sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Tingnan niyo po, ngayon, mapapansin po ninyo sa social media ngayon, yung mga post, yung mga videos, mga video clipping, ang nangyayari, nahihila lalo ang tao sa galit. Kumbaga parang nagagatuwan lalo yung ating pong mga kaubayan na magalit sa kung sino mang grupo o kung kanino mang mga nasa posisyon o naka-oposisyon, kumbaga nasa panunungkulan. Pero ang sabi po ng Biblia, ang malubay na sagot, ang mahinahong sagot, nakakapawi ng puot. Hindi mo kinakailangan pong magparasigaw dyan, hindi mo kinakailangan pong mag-hysterical dyan, ang kinakailangan po nating mahinahong sagot. Dahil ang sabi ng Biblia, ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Kapag mabigat yung salita, ano po yung salita? Hindi lamang po itong narinig po ninyo, kundi yung salita, kahit yung written word. Ito pong yung mga posting sa social media, may mga mabibigat na pananalita na hihilahin ng tao doon sa galit. Pero yung pong panlaban po dyan, sabi po dyan, yung malubay na sagot, yung mahinahong sagot, nakakapawi ng puot. Now, ano pa yung dapat na gawin ng mananampalataya sa panahon na meron pong krisis pampolitika? Ito yun. Manindigan sa katotohanan at katarungan. Hindi dapat maging bulag ang mga Kristiyano sa katotohanan. Tinatawag tayo ng Diyos na hanapin ang tama at ipagtanggol ang katarungan. Paano po natin ipagtatanggol? Ipagtatanggol po natin sa maayos na kaparaanan, hindi sa marahas na paraan.
yung hindi hihila ng galit ng ating kapwa. Ang sabi po ng aklat ng Mikas, chapter 6, verse 8, Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may katarungan at umibig sa kawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng Diyos. Ito ang hinihingi ng Panginoon. Ano pong sabihin? Gumawa ka ng katarungan at umibig sa kawaan, lumakad ng may kapakumbabaan na kasama ang Diyos. So napakahalaga na tayo ay gumagawa ng may katarungan, may hustisya, ika nga. At iniibig natin yung kawaan na lumalakad tayo na meron pong kapakumbabaan. Hindi po dapat natin peralin yung yabang, yung tapang. Minsan po sa sobrang tapang, sobrang yabang, yun ang naging dahilan, bakit napahamak yung taong iyon. Ang sabi ng Biblia, ibigin natin ang kawaan, lumakad na may kapakumbabaan na kasama ang Diyos. Isaiah chapter 1 verse 17. Mag-aral kayong magsigawa ng mabuti. Hanapin ninyo ang katulan, sakluluhan ninyo ang napipigati, hatulan ninyo ang ulila, ipanamanhik ninyo ang babaeng balo. Mag-aral kayong magsigawa ng mabuti. Yung dapat nating aralin, yung paggawa ng mabuti. Bakit dapat nating aralin? Kasi nga, yung paggawa ng masama, kahit hindi mo pag-aralan, natututo eh. Tingnan niyo po yung mga bata. Hindi mo naman tinuro ang magsugal, pero lumaki, natutong magsugal. Hindi mo na naman tinuro ang mag-inom, pero natutong mag-inom. Hindi mo na tinuro ang magsinungaling, pero natutong magsinungaling. Kaya ang dapat nating pag-aralan, yung paggawa ng mabuti. Ang sabi ng Biblia, mag-aral kayong magsigawa ng mabuti, hanapin ninyo ang katulan. Ibig sabihin yun po nga hustisya. Sakluluhan ninyo ang napipigati, hatulan ninyo ang ulila, ipamanhik ninyo ang babaeng balot. Ano po pong sabi ng unang Tesalonica 5:21? Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Pinapaingatan sa atin yung mabuti. Sinusubok natin yung mga bagay. Kung mga binabalansin natin, pinapakinggan natin. Kung meron tayong mga napapakinggan na isang panig, pakinggan mo din yung kabilang panig. Kung mga babalansin mo, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Mapapansin po natin, ito po sa alitang nangyayari. Binabalansin po natin. Ang gusto natin makita, ano po ba yung katotohanan, ano po ba yung katwiran, at ano po ba yung hustisya sa likod nito. Yun po yung dapat na manaig eh. Kasi nga, hindi po dito na dapat natin pairalin. Una, yung galit. Hindi rin dapat natin pairalin yung tapang, kundi maging matalino sa tinatawag nating mga iba't ibang mga actions. Lalo tigit yung ating pong mga bibitawang pananalita. At yun po yung sumunod na dapat na gagawin ng mga Kristiyano. Ano po yun? Ito yung sumunod na dapat natin gawin. Maging maingat sa pananalita at sa pagbabahagi ng impormasyon. O ito po bilang mga mananampalataya, mahalaga na tayo po'y maging maingat sa pananalita. Hindi po basta-basta dapat na ikaw nagsasalita. Lalo tigit kung hindi mo alam yung buong kwento. Kung hindi mo alam yung buong kwento, huwag ka kagad magsalita, huwag ka kagad mag-conclude, baka kumbaga naparatangan mo ng mali yung hindi naman gumagawa ng mali. Dapat alamin muna natin yung kabuang kwento, kabuang istorya bago tayo magsalita. And of course, maging maingat tayo sa pananalita dahil yung ating mga sasabihin, yung lahat ng ating pong mga binabanggit, pwedeng gamitin laban sa atin. At ang sabi nga po ng Panginoon, tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoon. Dito po sa Mateo chapter 12, verse 36. Ganito ang ating matutunghayan. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Meron pong paghatol kang sasapitin, harapin. Ang ano po yung isa sa hahatulan ng Panginoon? Yung mga salitang walang kabuluhan na ating sabihin. Ang sabi diyan, ipagsusulit natin sa Diyos. Mananagot tayo sa Diyos sa lahat ng atin pong mga sinabi na walang kabuluhan o walang kwenta. Tingnan niyo po, may mga tao sa atin pong panahon na hindi po sila makatiis na sa loob po ng isang araw, hindi po makapagmura, hindi po makapagtungayo, expression na nila. Yun pong mga malalaswa o kay mga bastos na mga pananalita. Ang sabi po ng Panginoon,
yung lahat ng mga salitang walang kabuluhan, ipagsusulit natin sa Panginoon o sa araw ng paghukom. Ngayon, kaya dapat bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, maging maingat sa pananalita at sa pagbabahagi ng impormasyon. Sa panahon ng mabilisang pagpapakalat ng impormasyon, lalo po ngayon, di ba? Because of technology, social media, ang bilis kumalat ng impormasyon. At minsan nga po, kapag impormasyon ang pinag-uusapan, minsan exaggerate po ito. Dapat maging maingat ang mga Kristiyano sa kanilang mga salita at kanilang ibinabahagi. Yung atin bang ibinabahagi, pagka atin bang shiner po yan po ba'y nagiging kapakipakinabang? Yan ba ay totoo? Baka nakakapagbigay tayong impormasyon na hindi naman po totoo at babalik din sa atin. Tingnan niyo po kapag tayo po ay kumbaga nakapag-commit ng isang impormasyon na hindi naman po tama, lalo tigit meron po tayong nasagasaang tao o personalidad at ginamit natin social media. Meron po yung kaso, ano pong kaso yan? Cyber libel. Ang cyber libel, pag ikinapatunayan na nagkamali o nagkasala, ang piyansa po niyan per count ay 80,000 pesos. O yan, 80,000 piso pag ikinakasuhan ng cyber libel. Yun pong ikaw po ay nagparatang na hindi naman po totoo, ginamit mo yung social media. Now, sa panahon pong ito, napakabilis magpakalat ng impormasyon. Ang bilis lang. Halimbawa, yung ipopost ko dito sa aking Facebook account, ano po yan, segundo lang po yan, makakarating ka agad yan sa Brazil, makakarating ka agad yan sa Thailand, makakarating ka agad yan sa US. Dahil sa teknolohiya, napakabilis po ngayon magpakalat ng impormasyon. Bilang mananampalataya, dapat maging maingat ang mga Kristiyano sa kanilang salita na ibinabahagi. Ano pong sabi ni Santiago? Santiago 1:19, talastasin niyo ito mga kapatid kong minamahal. Datapwat maging matulin ang bawat tao sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Kaya okay lang na ikaw mabagal magsalita, mabilis ka naman, matulin ka naman makinig. Yan po yung tinatawag nating art of listening Diba, bilib tayo doon sa mahinahon, talagang cool lang pag nagsasalita, mabagal lang magsalita, pero yung mag-isip naman, mabilis mag-isip dahil yung kanyang pakinig, masyadong mabilis kapag may nagsasalita, napapakinggan ka agad yung sinasabi. Ang sabi ng talatang binasa natin, maging matulin tayo sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Because the more you talk, the more you will commit mistake. The more na ikaw daw po yung nagsasalita, sa maraming salitang sinasabi mo, mas marami din yung iyong pagkakamaling pwedeng magawa. Now, ano pa pong sabi ng Colossus 3:9? Huwag kayong mga bulaanan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating tao, pati ng kanyang mga gawa. Huwag daw po magbulaanan sa isa't isa. Huwag daw po magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad natin yung ating dating pagkatao. Kaya nga pag pinag-usapan natin ang impormasyon, yung ating pananalita na ibinabahagi, hindi na dapat na mapinpoint sa atin yung kasinungalingan, yung kabulaanan. Hindi tayo nanloloko, hindi tayo nambobola, kundi sinasabi natin yung katotohanan. Dahil yung pagsasabi ng katotohanan, yan po ay pagkatumbas ng pag-ibig. Dahil yung katotohanan itinago mo, yan din po ay lalabas na kasinungalingan sapagkat iniimbak mo lang sa puso at isip mo. Kaya napakalaga kapatid na tayo ay nagsasalita ng katotohanan, hindi po nandoon yung kasinungalingan. Dapat kung ano po yung sasabihin po natin bilang tayo po yung mga mananampalataya, meron pong back-up ng salita ng Diyos at ito po'y totoo. Dahil tandaan niyo po, kahit saan ka magpunta, kapag totoo yung daladala mo, yan, sabi nga yan, hindi mo pwedeng baliin ang katotohanan. Ang katotohanan pa rin ang mananaig sa bandang huli. Sabi nga niyan na hindi natin pwedeng pasinungalingan ang katotohanan. Kawikaan chapter 21 verse 23. Sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at ng kanyang dila ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa sa mga kabagabagan. O yan Kapag maingat tayo sa ating bibig, maingat tayo sa ating dila, iniingatan daw po natin ang ating kaluluwa mula sa kabagabagan. Ano po yung kabagabagan? Mula sa mga trouble, mula sa kapahamakan. Pag marunong tayo mag-ingat ng ating bibig, mag-ingat ng ating dila,
Naingatan po yung ating kaluluwa. Na ibig lang sabihin, sa panahon na nandun po yung ating, kumbaga, maingat tayo sa ating sinasabi, maingat tayo doon sa ating mga binibitawang mga pananalita. Susunod po niyan, maingatan po yung ating mga gawa, yung ating pong mga kilos, dahil ang pinag-usapan po rito, yung ating pong pagiging disiplinado pagdating sa tinatawag nating pananalita, maging po yung ating bibig. Now, ano pa po yung dapat na gawin ng mga Kristiyano sa panahon na meron pong krisis pampolitika? Patuloy na umibig kahit magkaiba ng pananaw. O, ito po medyo mabigat po ito kasi nga dahil po sa tinatawag nating sistema ng politika, sistema ng gobyerno, nagkakaroon po ng pagkakaiba ng pananaw. Magkaiba ng partido, magkaiba ng sinusuportahan. Pero tandaan niyo po mga kapatid at mga kaibigan, ang pagkakaiba sa politika ay hindi dapat maging dahilan upang mawala ang pag-ibig at pagkakaisa sa loob ng katawan ni Kristo o sa loob po ng church. Huwag nating hayaan na dahil sa politika, nasisira yung samahan ng magkakapatid sa Panginoon. Nawawala yung pag-ibig, nawawala yung pagkakaisa dahil sa tinatawag nating politika. Tandaan niyo po, patuloy pa rin tayong umibig kahit magkaiba ng pananaw. Dahil ang sabi po ng Panginoon, Juan 13:34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Yan ang ipinag-utos sa atin, yung pag-ibig sa isa't isa. Huwag natin hayaan na mayroon pong umiral na pagkakabahabahagi. Minsan nakikita natin na nandun po yung nagtatalo na dahil doon sa iba't ibang paniniwala. Tandaan niyo po, iba yung leadership ng mundong ito sa leadership ng ating Panginoon. Kaya nga, dapat nating maintindihan, ikaw ay Kristiyano, ikay mananampalataya. Kumaga, nakikita mo yung conflict dyan, meron kang magagawa. Ang number one mong gagawin, manalangin para doon sa ating pong mga leaders. Hindi tayo nandito para magtalo o kaya hindi tayo nandito para mag-away tungkol sa anumang grupo, partido o sino mang politiko, sino mang nakaposisyon. Tinawag tayo para lang sa ganon tumindig sa kung ano yung tama. Tinawag tayo upang sumunod sa kalooban po ng Diyos. At yan po yung dapat nating maintindihan. Ang sabi pa po ng Efeso 4:2, na may buong kapakumbabaan at kamuan na may pagpapainuhod na magtiisan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Yan po yung karakteristik na gustong makita sa atin ng Panginoon. Andun po yung kapakumbabaan, andun po yung pagiging maamo, andun yung pagiging mapagpainuhod na nagtitiisan sa isa't isa na may pag-ibig. Andun yung pagpapakumbaba, and of course, nandun yung maamo. Minsan, nakakalungkot pag nakikita natin, yung dating mabait, nagiging matapang na dahil po sa issue ng politika. O, di ba? Dating makikita mo, hindi naman po ganun kung magsalita. Ngayon, iba na kung magsalita. Ang sabi po, may buong kapakumbabaan at kamuan na may pagpapainuhod na magtiisan sa isa't isa sa pag-ibig. Yan po yung nais na makita sa atin. Now, panghuli sa gusto po nating, kaya ito pong sumunod na dapat nating maintindihan, pag pinag-usapan natin yung mga dapat na gawin ng mga mananampalataya. Ito po yung pangalawa doon sa huling gusto po nating i-share. Ilagay ang pag-asa sa Diyos higit sa sino mang pinuno o kaya ay partido. Again, ilagay ang pag-asa sa Diyos higit sa sino mang partido o kaya ay sino mang pinuno. Ang tunay na pag-asa ng mga Kristiyano ay hindi nasa tao kundi nasa Diyos. Huwag tayong magbangayan, huwag tayong mag-away-away, huwag tayong magtalo-talo, at lalong higit, huwag magpatayan dahil sa tao. Dahil ang sabi ng Biblia, napakalaga na yung ating pag-asa ay nakalagak sa Diyos. Tingnan niyo po ang sinabi ha. Mga awit 118 verse 8 and 9. Ang sabi po rito, maigi ang mga long sa Panginoon kaysa maglagay ng tiwala sa tao. Sa English translation yan, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Mas lalo daw po mainam na magtiwala sa Diyos kaysa sa tao. Ano pa sumunod? Maigi ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagay ng tiwala sa mga pangulo. Dahil yung tao, meron pong weakness yan, meron pong limitasyon.
Oo lang ng oo yan sa'yo, pero hindi naman kayang gawin yung lahat ng mga hinihiling mo. Meron po kasing limitasyon. Kaya sabi ng Biblia, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes, in kings, in president. Dahil pag nagtiwala ka ng lubos sa tao, minsan madidismaya ka kapag yung pinagtiwalaan mo ay para po baga na iba na yung kanilang pananaw. Ito pa yung sinabi, 146 verse 3 ng awit, huwag kayong magsitiwala sa mga prinsipe ni sa mga anak man ng tao na walang maitutulong. O, tingnan nyo ha. Saan tayo magtitiwala? Awit 46 verse 1, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Ang Diyos yung ating ampunan, siya po yung ating refuge. Pag sinabing ampunan, siya yung ating taguan. Siya din yung ating kalakasan at handang saklolo sa kabagabagan. The Lord is our refuge, a present help in trouble. Sa panahon na meron kang trouble, may Diyos na pwedeng sumaklolo sa iyo. At yan po yung isa sa dapat nating gagawin bilang mga mananampalataya. Ano po yun? Ilagay ang pag-asa sa Diyos, higit sa sinumang pinuno o anumang partido. Panghuli, maging mabuting mamamayan at tapat na saksi ni Kristo. Bilang mga mananampalataya, nais na makita sa atin ng Panginoon na tayo po'y maging mabuting mamamayan at tapat na saksi, tapat na patotoo ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong mamuhay ng may pananagutan at maging mabuting halimbawa sa lipunan. Balikan ko po yung binasa natin kanina. Tayo po yung asin ng lupa, tayo po yung ilaw ng sanglibutan. Sabi po ng unang Korinto 10:31, kaya nga, kung kayo'y nagsisikain o nagsisinom o anumang inyong ginagawa, ay gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Let us do all things to glorify God. Ang purpose natin na lahat ng ating po mga ginagawa, maluwalhati ang Diyos. Sa tingin niyo po ba, mga kapwa ko Kristiyano, mga kapwa ko mananampalataya, yung inyo bang kinikilos, yung atin bang kinikilos, yung atin bang mang ipinopost, yan po ba'y nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? O nakakapigati ng damdamin? Kapag alam natin nakakapigati ng damdamin, it's better to stop it at dapat ang gagawin natin yung makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa gitna ng anumang krisis pampolitika, tandaan niyo po ito mga kapatid at mga kaibigan, ang mga Kristiyano ay tinatawag na maging tapat sa Diyos higit sa anumang ideolohiya, partido o pinuno. Ang nais makita sa atin Diyos yung katapatan natin sa Kanya, hindi sa sinumang tao. Kaya manalangin po tayo para sa ating bansa at sa mga namumuno. Hanapin at panindigan ang katotohanan, itaguyod ang katarungan at kawaan, maging mapagpayapa at huwag magasik ng pagkakabahabahagi. Maging maingat sa pananalita at pagbabahagi, patuloy na umibig kahit magkaiba ng pananaw, ilagay po natin ang pag-asa sa Diyos higit sa sinumang pinuno o partido at panghuli, maging mabuting mamamayan at tapat na saksi ni Kristo. Mga kapatid at mga kaibigan, lalo po tigit yung atin po mga kapatid na nandito po sa atin pong bansa. Ito po yung dapat nating gagawin sa mga panahon ito. Let us pray for our country. Manalangin po tayo para sa ating bansa. Manalangin po tayo sa ating pong mga leaders. Manalangin tayo sa ating Pangulo. Manalangin tayo sa ating pong mga senador, sa Senado. Manalangin tayo sa ating pong mga congressman, mga nandyan sa Kongreso. Manalangin tayo sa ating pong mga gobernador. Manalangin tayo sa ating pong vice governor. Manalangin po tayo sa ating pong mga board members. Manalangin tayo para sa ating pong mga mayors. Manalangin po tayo para sa vice mayor. Manalangin po tayo para sa ating pong mga councilors. Manalangin po tayo para sa ating pong mga kapitan sa mga kagawad. Dahil sa panahon na itong ating gagawin, nandun po yung ating pong pagtulong sa leadership. Wala ka man sa posisyon, pero sa panahon na ikinanalangin, may Diyos na pwedeng kumilos, may Diyos na pwedeng gumawa. Naniniwala po ako mga kapatid at mga kaibigan, sa mga nangyayari po na ito, meron lamang pong gustong ituro, ipakita sa atin ng Panginoon. Pag tayong madismaya, pag tayong panghinaan ng loob, may mga bagay na wala po sa kontrol natin, pero kaya pong kontrolin at isaayos ng ating Panginoon pag tayo po ay sama-samang tumawag
dumulog at manalangin sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon.